Aha, nandito na. Nandito na. Andito na. Andito na ang inspektor ng bayan. Oh. Oh. Ang inspektor ng bayan walang dinatnan kung hindi kangkong. Oh. Inamoy pa niya ang tubig kung may simento bang nakahalo. Oh. Ano na ngayon, BBM? Baby M. Nako, si Baby M talaga. Oo. Excuse me po. Turo pa siya. Ano kaya ang pinag-usapan niya? Ano kaya ang alam niya dyan? Dito na ang inspektor ng bayan. Isa pa to. Ah, Na nakita natin flood control project, meron doon sa Pilandulo, hindi masyado mapunta kundi tayo magbangka. Nandyan sa kabilang dulo, butas na naman, hindi pero nagkaroon yan, nasira o never nagkaroon. Hindi talaga, hindi ginawa. Eto na naman, the same thing. Pag titignan mo yung report sa atin, completed lahat. Meron na yan. Tapos, kanino makasalanan yan, BBM? Ikaw ang presidente. Di ba? Hindi mo binantayan. Nangyari yan during your watch. During your administration. Oh. Bakit ganun ang nangyari? Inaabuso ka sa iyong administrasyon, sa iyong mismong mga tauhan. Mga kakampi mo siguro yan. Sino ang gumagawa ng mga budget na yan? Hindi ba ang Congress? Kung hindi, hindi ba yung ang namumuno doon ay pinsan mo? Bakit ito nangyari lang, BBM, baby? Ako talaga itong si baby natin, oo. ito na naman yung quality. Madaling makita. Hawakan mo yung semento dito. Unang-una yung semento ganyan lang kakapal. Dapat 18 centimeters. 18 cm, mga 18 inches. Parang kalsada. Dapat ganyan kakapal. Ganyan lang ang nandyan. Pag subukan nyo mamaya, hawakan ninyo sa kamay, kayang durugin. Malabnaw yung semento na ginamit. Nagtipid sa semento, nagtipid. Bakit kasi weak leader ka? Ganyan ang nangyari yan, BBM. Ako, itong mahal nating presidente, baby pa natin, baby M. Kasi hindi natatakot sa iyo ang mga tao, ang mga trabahante mo. Saan na yun ang pera? Ni wala man kaya nga ni isang kabilya dyan. Tapos bayad na, paano na yung binayad? Mahahabol pa ba natin yan? Nako, baka mangutang na naman tayo para matiwas yan. Para mangutang ka na naman, ha? Para tapusin ang project na yan. Hindi pwede yan. Dapat may makulong. Dapat may matanggal sa pwesto yan, BBM. Kung Tatay Digong, kung nangyari lang yan kay Tatay Digong, siguradong litson ang mga taong yan. Litson ka agad. Ura mismo. Bakit ngayon ginaganyan lang ko karami kalaking pira ng flood control project na yan? Sabi pa nga sa senador na si Joel Villanueva, 1 billion per day. Nako. Sayang talagang pera. Naghirap pa naman kami ngayon. Wala nga kaming bigas dito sa bahay namin Tapos yung mga mayayaman na mga kontraktor na yan, lalong-lalo na ang mga politikong nakadikit dyan at gumagawa ng mga budget na yan,
busog kanilang mga pamilya, no? Mayaman na sila, tapos yung mayaman pa. Kaming mahihirap dito, walang na makain. Ginaganyan nyo pa ang pira namin. Oh, kunti lang ang pira namin eh. Binili namin, oh, pag makabili kami, kinaltasan ng tax. Kahit ginamos eh. Kahit daing eh, may tax na yan. Tapos ganun lang ang ginagawa mo. Alin, BBM? Kasi hindi mo nabantayan yan. Bakit hindi mo nabantayan? Party-party ka lang kasi. Oh, palagi ka lang wala sa trabaho. Nasa party ka lang. Hmm. Hindi mo tinutukan itong trabaho mo na inaatas namin sa iyo. Oh. Nagsabi ka lang sana kung alam lang namin na nautal-utal nga. Nauutal na tayo dito. Kung alam lang natin na ay hindi mo pala kaya, bakit ka tumakbo? Sana si Robredo na lang siguro o kahit sinong mananalo kung ayaw mo kay Inday Sara, dahil kung hindi si Inday Sara ang tumakbo, hindi mo na lang sana pinatakbo si Inday Sara nung eleksyon. Kahit sino na lang siguro, si Robredo ba ang mananalo, baka hindi ganito kalala ang sitwasyon. Kasi sa palagay namin, ikaw ang pinaka-worst na nakaupong presidente sa aming nagsimula ng mabuhay kami dito sa mundong ibabaw. Oh. Ikaw ang pinaka-worst talaga. Simula nung kami itong aming henerasyon, ikaw ang pinaka-worst talaga. Paano na yan, BBM? Tapos, meron dapat Hi. dissertation. Dapat doon na naman sa kontrata, may dissertation, dredging, completed. Tignan naman ninyo, paano magiging completed niya? Tignan ninyo. Ano, saan? May isla sa gitna. Tinutubuan na ng damo na napaka... Masukal na yan, yun. Alam mo, BBM, no? Sana hindi mo na lang re-report yan. Hindi ka nagdala ng mga camera dyan. Nakakahiya ito. Ikaw pag nagsumbong, dapat kami ang magsumbong sa iyo. Na, sir, tingnan mo ito, oh. Walang kaano-ano dito. Kahit wala silang ginagawa, kahit isang araw man lamang. Tapos ngayon, ikaw ang nag-report sa amin. Ano ito? Lokohan? Di ba dapat kami ang magtanong sa iyo, anong ginagawa mo? Trabaho mo yan. Kaya ka nga nandyan kay. Oh. Gusto mong kagalitan kita? Kasi amo mo ako eh. Ako'y Pilipino. Ako'y Pilipino. Oh. Bakit ikaw pa ngayon ang nag-report? Tingnan nyo. Ewan ko sa iyo. May problema na nga kami dito malaki sa araw-araw naming buhay. Kaya ka nga gilinagay dyan. Kaya ka tumakbo ka dahil gusto mong magsilbi sa amin, tapos ganito. Ibig sabihin, matagal na silang hindi nagde-dredge. Although sa report namin, nagde-dredge sila. Ayan na naman. Hanapin natin yung sinong responsible dito sa gobyerno, sa private. Sana madali yang mahanap dahil presidente ka eh. Nasa inyo lahat ang mga resources para isang iglap lang malalaman mo kung sino ang mga animal na gumaganyan. Ito lang ang aking sasabihin, suggestion ko lang. Bakit hindi mo unahing tanggalin yung pinsan mo dyan? Bakit hindi mo simulan yan? Magsimula sa kanya ang lahat. Tingnan natin kung may ganito pa kalaking mga iskandalo. At kailangan managot sila dito sa kanilang ginawa. Managot sila, huwag sila managot sa akin, managot sila dito sa mga tao dito. Ay, nako, bakit mo ipapasa sa amin? Magiging, anuhin man namin yan, gusto mo kami pa ang mag-kriminal? Gusto mong babangasin namin? Gusto mong responsibilidad mo yan? Huwag ka nang
magsasalita ng ganyan. Oh. Baka makulong pa kami kung anong gawin namin sa mga kontraktor na yan. May pulis tayo. Bakit ituturo mo sa amin kung anong gagawin dyan sa mga animal na yan? Wala ka talaga. Mga kahirapan na dinala nila sa mga buhay nila. Okay, sige, thank you. Nako. Sinong kumpanya ito? St. Timothy. St. Timothy to. St. Timothy. Oh, Timothy. Ang kontratista dito. Kaya titingnan natin, kailangan pasagutin natin kung bakit ganito ginawa nila. Mas mabuti. Iwan ko sa iyo. Bakit ganito? Ay, nako. Pasado alas 8 kanina umaga nang mag-inspeksyon si Pangulong Ferdinand Marcos Jr. sa isang river wall project sa Purokpor, Barangay Piel, Baliwag, Bulacan. Sa sumbong na natanggap sa website ng Pangulo, natuklasan na nagkakalaga ito ng nasa 55 million pesos contract. Pero nang puntahan ito ng Pangulo, wala siyang nakita kahit na anumang proyekto. As of last month, June, ang report dito, 100% complete. At saka fully paid. Wala kaming makita na kahit isang hollow block, isang semento, walang equipment dito. Lahat itong Natawa pa talaga siya sa mga pangyayari, no? Walang nito makikinang kahit isa. Ay, nako. Ay. lahat itong project na ito, ghost project. Walang ginawa na trabaho dito. Ganon? Bukod sa Ghost Project, in-inspection din ng Pangulo ang isa pang ginagawang flood control kung saan nakikita niya na substandard naman ang ginamit na materials. Kangkong lang ang nandyan. Iimbestigahan ng Pangulo ang contractor ng dalawang river wall project. Yung pinag-aaralan namin dahil dito naman sa kabila, meron rin ginagawa na flood protection. Parang nagtuturuan ngayon yung dalawang kontratista at sinasabing hindi maituloy ito hanggat magawa ito. So nakikiusap, ewan ko, basta meron daw silang usapan na itutuloy ngayon ito. Ngayon kung titignan ninyo yan, nabot na tayo ng tag-ulan. Kung titignan ninyo, kung abutin ang bahayan, daglag ka agad yung pader na yan, hindi tatagal yan. So substandard pa rin. Ayon sa Pangulo, hindi lang siya dismayado, kundi nagagalit siya sa ganitong resulta ng mga flood control project. Di kung nagagalit ka, ikulong mo na. Alam mo naman yan kung sinong-sino yan, kung sino-sino ang mga yan. Walang hindi mo alam dahil ikaw ang presidente ng bayan. Ingat ka dyan, baka matagak, mahulog ka dyan sa kinatatayuan mong sinusubay mo yung irigisyon na yan. You know, if all of these projects were properly executed and implemented, ang laki nang nawala na problema sana sa atin at sa mga taong bayan. At Sana. Kung seryoso ka lang sana sa iyong pagka-presidente, hindi ka lang mumulitik ka. Inuuna mo kasi si Duterte. Wala ka namang problema kay Duterte kasi hindi ka na makatakbo. Hindi ka na politiko sa darating na 2028. Bakit hinahabol-habol mo pa? Bakit? Dahil ba sa pinsan mo na siya ang gusto mong humalili sa iyo? Kaya ganun ang nangyari. Ganito na tayo. Hindi mo binantayan. That's ano pang English niyan? Yan ay nangyari sa during your watch. Ikaw ang driver ng bansang ito. Hindi mo alam kung saan na tayo .
Hindi mo na saan kung saang lugar na tayo. Drive ka lang ng drive diyan. Hindi mo tiningnan yung kung yung sasakyan mo ay may gulong pa. Oh, tapos yung konduktor mo na may humahawak ng budget. Gusto niya maging driver sa 2028 eh. Hindi nag-ipon ng pera. Saka mas magiging maayos hanggang irrigation, hanggang water supply, fresh water supply for household. Pero ito yung ginagawa nila Talagang ano, nakakapinsala pa sa mga local residents. So yes, oh, buti alam mo yan, Mr. President. Buti alam mo na mas lalong makasira yan. Nawalan pa tayo ng pera. Nawalan tayo ng pundo. Nawalan pera na inutang pa natin sa ibang bansa. Kung saan man kayo nangutang ng pagpagawa ng ganyan. Natosta na. Nagiging water na. Nagiging utot. Yung pera natin naging utot na ngayon. Kawawa naman tayo. so no, I'm not Nagkaroon tayo ng ganitong tao. disappointed. I'm angry. Samantala, Ella, nang tanungin naman si Pangulong Ferdinand Marcos kung sasampahan talaga ng kaso of filing cases itong mga kontratista, ang sabi ng Pangulo sa report niya na ito ay isang falsification ang kanilang ang tatanggaping kaso itong mga talagang may kinalaman dito sa nasabing proyekto. That is very big violation ayon sa Pangulo. Ay, nako, wag Kaya na. ito ay isang Anong masasabi niyo dito sa mga ganitong kapalpakan ng gobyerno, mga kababayan? Anong masasabi niyo sa galit na daw si BBM? Mag-comments dyan. Post the comment below.